Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Okay na. Masayang balita ni Josh nang tumatakbo na ang sasakyan. Sinabi ko kay Mr. Aguelas na may kausap na akong tao sa DENR upang mag-imbestiga rito. Medyo nainis sa pakikialam ko. Pero ang mahalaga ay umurong ang buntot niya. E di magdiriwang ang mga nakatira dito, Mayor. Nakangiting komento ni Damian. Tiyak na magpapasalamat sila sa inyo ng malaki. Hindi sumagot na sinulyapan nito ang tahimik na si Melody. Nang mga sandaling iyon ay nakaupo na naman ang dalaga malapit sa bintana at nagmamasid-masid sa paligid. Ni-remind mo na ba ako kung ano pa ang susunod nating pupuntahan, Miss Pascual? Pagkaraay tanong ni Josh sa kanya. Ano-ano pa ba ang isinulat dyan ni Becky? Wala itong narinig na sagot mula sa kanya dahil lumilipad sa malayo ang kanyang isip. Hanggang na mga sandaling iyon ay pinag-iisipan niya ang mga narinig na salaysay ni Damian. Miss Pascual, muling untag ni Josh sa kanya. Saka lamang siya bumaling dito, nag-blush. May sinasabi ho ba kayo? Pwede bang pakicheck ang appointment book kung may dapat pa tayong puntahan? Mabilis niyang binuklat ang appointment book at tahimik na binasa ang nakasulat doon. Dinner, Mayor, sagot niya pagkaraan. Sumulyap ito sa wristwatch. 6 p.m, tamang-tama. Kasama pa ho ba ako? Bantulot niyang sagot. Don't worry, isasama lang naman kita sa mga lakad ko kung kinakailangan. Napangiti ito. Pero kung hindi ay makakauwi ka sa tamang oras. Ngayon ay mas maganda kung sasama ka. Pero kung nagmamadali ka ay okay rin lang sa akin. Ipapahatid kita kay Damian sa inyo. Kahit wag na ho, Mayor, tanggi niya. Sanay ho akong umuwing nag-iisa. Gusto mo na ba talagang umuwi? Seryosong tanong nito. Kung hindi nyo na ho ako kailangan, pilit siyang umiiwas sa mga tingin nito. Baka gusto mong sumama sa akin sa mansyon para naman makilala mo ang lola ko't kapatid. Akala ko ho ba'y may dinner kayo? Right, dinner sa mansyon. At sinabi ko na kay lola na ikaw ang magiging bisita ko. Ipinahabol nito kay Becky ang dinner na iyon nang dumating siya sa opisina nito. Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Bago pa siya nakasagot ay nakita niyang ang daan patungong Hacienda Escares ang tinutumbok ni Damian. Hindi pa rin siya makapagsalita hanggang sa pumasok ang kotse sa mataas na gate at hanggang sa pumarada iyon sa maluwang na grahe. Namalayan na lamang niya na pinagbubuksan na siya ng pinto ni Josh. Tahimik pa rin siya nang bumaba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapasok siya sa malaking bahay nito. Hindi maiwasang humanga siya sa ganda at laki niyon. Nang makapasok sila sa eleganteng living room, ay saka lamang sumalubong si Doña Ursula. Nasa 60 years old pataas ang edad, kasama ang kapatid ni Josh na si Froy. Ipinakilala siya ng mayor sa mga ito. Hindi nagtagal ay iginiya na siya sa komedor. Maganda pala ang bago mong sekretarya. Nakangiting komento ni Doña Ursula nang kumakain na sila. Namula ang mga pisngi ni Melody nang muling masalubong ang tingin ni Josh. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi siya makapaniwala na nakaupo siya sa isa sa mga antigong silya at kumakain kasalo ang mga kilalang tao sa Nueva Ecija. Para siyang matutunaw. Gusto tuloy niyang pagsisihan ang ginawang pagsama kay Josh. Overqualified siyang maging sekretary ko, Granny. Sabi ni Josh, ngumiti. Sa tingin ko nga, anang Donya. Anong ipinakain sa'yo ng apo ko at napapayag kanyang maging sekretary niya, iha?
Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Naumid ang kanyang dila at nanuyo ang kanyang lalamunan. Gayunpaman ay pinilit niyang kumilos ng kasyual. It's a great honor na maging sekretarya ng isang kilalang mayor, senyora. Mahina niyang sagot. Magsasalita pa sana si Doña Ursula nang biglang mapatampal sa noo si Froy. What's the matter, iho? Tanong ng Donya sa bunsong apo. I'm sorry guys, but I have to leave this dinner. Sagot nito. I almost forgot na inibita rin ako ni Julia na mag-dinner sa kanila. It's alright bro, ani Josh. I-regards mo na lang ako kay Guada, iho. Bili ni Doña Ursula na ang tinutukoy ay ang abuela ni Julia. Sure Granny, ani Froy. Muli itong nagpaalam bago umalis. Hindi magtatagal ay mag-aasawa na si Froy. Masayang saad ni Doña Ursula nang silang tatlo na lamang sa mesa. Pero ayoko namang maunahan si Josh. Nakatingin ito sa kanya. Hindi ko pa rin alam, Melody, kung ano ang hinahanap ng dakilang mayor sa isang babae at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend. Napangiti si Melody at hindi naiwasang muling sulyapan si Josh. Ito ang aking apo na hindi mahilig magdala ng babae sa bahay na ito upang ipakilala sa akin. Patuloy ng Donya. Kung hindi nga lang ba niya sinabi kaagad na sekretary ka niya, ay baka isipin kong ikaw na ang babaeng gusto niya dahil nagawa ka niyang isama dito at ipakilala sa akin. Muli siyang pinamulahan ng mukha sa narinig. Lalo tuloy siyang nailang. Gayunpaman ay gusto niyang kakwentuhan si Doña Ursula. Sa hitsura pa lang ay mahahalata ng totoong tao ito. Mababait na bata ang aking mga apo. May pagmamalaking patuloy ng Donya. Si Froy ay mabait sa mga trabahador ng hasyenda at si Josh naman ay gayon din sa kanyang mga nasasakupan. Napakaswerte ko sa pagkakaroon ng mga apong katulad nila. Muli siyang napangiti. Marami pa silang napag-usapan at kahit papaano ay unti-unti nang napapalagay ang loob niya. Nang matapos ang hapunan ay nakipagkwentuhan pa sa kanila ng ilang sandali ang Donya habang nasa sala. Pagkatapos ay nagpaalam na itong magpapahinga sa silid. Silang dalawa na lamang ni Josh ang naiwan sa living room. May ilang sandaling naghari ang katahimikan bago muling narinig ni Melody ang tinig ni Josh. Sabihin mo lang kung naiinip ka na at gusto mo nang umuwi, anang lalaki. Ihahatid kita sa inyo. Ikaw ang maghahatid sa akin? Hindi nakatiis na tanong ni Melody. Pagod na si Damian. Kailangan na niyang umuwi dahil naghihintay na ang kanyang asawa. Maya-maya'y tumayo si Josh at kinuha ang mga album sa cabinet. Here, take a look at them. Iniabot nito ang mga iyon sa kanya. Para hindi ka mainip, may titingnan lang ako sa library. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya. May ngiti sa mga labing isa-isa niyang pinagmasdan ang mga larawan nito at ng pamilya nito. Photogenic din pala si Josh. Napakaganda ng mama nito. Ang papa naman niya ay magandang lalaki rin. Malaki ang pagkakahawig ni Josh sa ama kaysa sa mama nito. My parents died in a car accident. Sabi ni Josh na hindi na malaya ni Melody ang paglapit. Nakita kasi nito na pinagmamasdan niya ang litrato ng mga magulang nito. Naaksidente sila habang papunta dito galing ng Manila. I was 31 years old then. Naging malungkot para sa amin ni Froy ang bawat araw. Nagdesisyon kaming ipagbili ang bahay sa Manila at manirahan dito kasama ni Lola Ursula. Tipid ng ngiti ang pinakawala ni Melody. Muling naghari ang katahimikan at nakita niya ang pagguhit ng kalungkutan sa mukha nito. Marahil ay dahil sa pagkakaalala nito sa mga magulang. I'm sorry but I have to go. Sabi niya upang putulin na ang tagpong iyon. Okay, I'll just get the car keys. Hindi gaanong umiimik sina Melody at Josh habang luna ng sasakyan ng lalaki.
Nang makarating sa tapat ng bahay ni na Melody, ay niyaya niya si Josh na pumasok, ngunit tumanggi ito. Hinintay pa niyang makalayo ang sasakyan nito bago siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagpapahinga na si Kapitan Henner kaya hindi na niya ginambala. Nakahiga na siya sa kama ng gabing iyon ay hindi pa rin mawala sa isip niya si Josh Escares. All of a sudden ay gusto pa niya itong makilala ng lubos at nakaramdam na siya ng excitement habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Maaga pa lang kinabukasan ay nag-ayos na ng sarili si Melody. Kung nang nagdaang araw ay hindi niya gaanong pinahalagahan ang magiging hitsura niya sa harap ni Josh, nang mga sandaling iyon ay naging maingat siya sa paglagay ng makeup at pagpili ng damit na isusuot. Isang ternong office blouse at palda ang isinuot niya. Maroon iyon na nagpatingkad lalo sa kaputian niya. Pagkatapos ay nag-makeup siya ng tamang-tama lamang. Ipinusod niya pataas ang mahabang buhok upang hindi maging sagabal sa kanyang pagtatrabaho. Mag-aanak ka ba sa binyag? Nakangiting tudyo ng kanyang papa nang maupo siya sa harap ng mesa upang mag-agahan. Panaman, paingos niyang sabi. Mukha ba akong mag-aanak sa binyag? Just kidding, iha. Pa-Ingles nitong sagot. Para sa akin ay ikaw ang pinakamagandang binibini sa Santa Monica. Kumusta nga pala ang unang araw mo sa munisipyo? Nang maalala ang mga nangyari ng nagdaang araw, ay napangiti si Melody. May pagmamalaking isinalaysay pa niya rito ang pag-imbita sa kanya ni Josh sa mansyon ng mga Escares. E di naniniwala ka na ngayon na mabuting tao si Mayor? Tanong nito. Hindi pa rin. Hay naku, bahala ka na ngang bata ka. Pag-igihan mo ang trabaho mo sa munisipyo ha, huwag kang papalpak. Ayokong malalaman na magre-resign ka na kaagad. Ayokong mapahiya kay Mayor Melody. Umikot lang ang eyeballs niya sa sinabi ng kanyang ama. Natuwa si Melody nang malamang naunahan niya sa pagpasok si Josh. Usap-usapan kasi sa munisipyo na masyado raw itong maagang pumasok sa opisina. Nagkakape lang yata ito sa bahay pagkatapos ay aalis na. Madali naman siyang matuto kaya ang mga gawaing in-endorse ni Becky ay mabilis niyang natandaan. Masaya siyang nag-umpisang magtrabaho. Maya-maya'y kumabog sa tuwa ang dibdib niya nang maamoy ang pamilyar na pabango ni Josh. Sa amoy pa lang ay lalaking-lalaki na. Hindi nga nagtagal ay iniluwa ng pinto ang batang alkalde. Good morning, Mayor. Pagbati ni Melody. Good morning. Formal nitong sagot bago tumuloy sa loob ng opisina. Suplado ang dating nito ngunit ipinagkibit balikat na lang niya ang bagay na iyon. Mas maganda na iyon kaysa sa boss na palangiti at malambing ngunit manyakis pala katulad ng dati niyang boss. Hindi pa katagalan nang magsidatingan ng iba't ibang regalo para kay Josh. May bulaklak, prutas, alak at marami pa na ayon sa mga messenger ay nanggaling daw sa mga Homeowners Association ng Santa Monica Village. Regalo ng pasasalamat sa pagkakatigil ng ipinapagawang poultry sa malapit na subdivision. Excited niyang dinala ang mga iyon kay Josh. Ipahatid mo ang aking pasasalamat, Miss Pascual. Sabi nito habang nagbabasa ng dyaryo. Yes, Mayor. Tugon niya. Balak na sana niyang lumabas ng silid nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang isang maganda at sexing babaeng sa tingin niya ay mas matangkad sa kanya ng 1 pulgada. Halos kita na ang pusod ng babae sa suot na flare pants at hanging top. Layered cut at golden brown ang buhok nito. Mestisahin at matatawag na asset ang binugang mga mata. Hi Josh! Malambing nitong pagbati. Ibinaba nito sa ibabaw ng desk ang dalang regalo. Pasensya ka na dito sa gift ko ha? Para saan? Tanong ni Josh. For being a hero to the Santa Monica Village residents. Anang babae sa maarteng tinig.
Nang dahil daw sa pakikipag-usap mo sa mga agwelas, ay pumayag na ang mga itong itigil ang planong pagpapagawa ng poultry sa subdivision na malapit sa amin. At kayo pa raw ang personal na sumadya sa DENR upang isangguni ang bagay na iyon. Napaawang ang mga labi ni Melody sa pagkakatingin sa babae nang walang alinlangang hinalikan nito sa pisngi ang nagulat ding si Josh. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa ulo niya sa biglang pagsakit. Parang gusto niyang batakin ang buhok ng babae at ilang paso sa sahig ang pagmumukha nito dahil sa kagaspangang iyon. Maya-maya ay pinagalitan niya ang sarili. Ano naman ang karapatan mong gawin yon? Girlfriend ka ba ni Josh? Can I invite you to dinner tonight? Tanong ng babae. Napakunot noo si Melody nang marinig ang tanong ng babae. Ang kapal talaga ng mukha. Kahit hindi na dapat manatili sa silid ni Josh habang may bisita ito, ay hindi naman niya magawang umalis na para bang ayaw niya itong ipagkatiwala sa babae. Sa tingin niya ay ito ang babaeng counterpart ng mga lalaking manyakis. Ha? Bigla na namang usal ni Josh. Well, wala akong masyadong friends dito eh. Maarteng saad ng babae. I want to get to know you better. Wait, I'm sorry pero mukhang hindi mo pa na ipapakilala ang sarili mo. I mean, ang bilis mo namang makalimot? Animoy nagtatampong saad ng babae. My name is Kat Gonzalez. Na-introduce na tayo sa isa't isa sa birthday party ng brother mong si Froy. Well, I can't blame you. Isang beses pa rin lang kasi tayong nagkaharap. I am from Manila. Namatay ang lolo ko na taga rito kaya nagbakasyon muna kami hanggang sa 40th day ng padasal niya. I see. So, are you granting my invitation now? What invitation? Tanong ni Josh. The dinner tonight. Sa bahay ng lola ko. She also wants to thank you personally. Sagot ni Kat. I'll see kung wala akong appointment. Bumaling si Josh sa kanya. Can you check my schedule, Miss Pascual? Yes, Mayor. Nakasimangot niyang sagot bago lumabas ng silid upang kunin ang appointment book. Pagbalik niya ay tumayo siya malapit kay Josh. Naku, Mayor! Marami pa pala kayong appointments ngayon, saad niya. May I see? Kinuha nito mula sa kanya ang notebook. Miss Pascual, bakante ako mamaya. I think you've read the wrong page. Napakagatlabi siya. Ang totoo ay gawa-gawa lamang niya iyon dahil ayaw niyang matuloy ang imbitasyon ni Kat. Naiinis siya sa naisip na mukhang pabor naman si Josh sa dinner na iyon dahil hindi ito humanap ng dahilan. Okay. 7 tonight. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na si Kat at pakending na lumabas ng opisina. Tahimik na lalabas na rin sana si Melody nang tawagin ni Josh. What do you think would be a good present for her? Tanong ni Josh. Flowers? Formal niyang suhestyon. No. Umiling ito. Masyadong advance. Baka isipin niya ay nanliligaw ako. Besides, hindi ako mahilig magbigay ng mga bulaklak sa isang babae. Well, kayo na lang ang bahalang mag-isip. Hindi nakapagpigil na sabi niya. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng opisina nito. Malungkot si Melody ng gabing iyon habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang nagkikislapang bituin sa kalangitan. Hindi niya ma-imagine kung ano na ang ginagawa ni na Josh at Kat ng mga sandaling iyon. Bumalik tuloy sa isip niya ang paniniwalang babaero talaga si Josh. At sa isiping iyon ay parang dinudurog ang kanyang puso. What is this I'm feeling? Tanong niya sa sarili. Nahuhulog na ba ang loob ko sa mayor na yon? Dahil lamang sa mga naririnig kong mga kabutihan niya? Napabuntong hininga siya. Minsan na siyang umibig sa isang kaopisina niya sa Maynila. Naging boyfriend niya ang lalaki, ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil masyado itong palikero. Sila na nga ay kung sino-sino pang babae ang kinakalantari.
Kaya naman mula noon ay masyado na siyang maingat sa pagpili ng lalaki. Possessive na kung possessive, basta't ang gusto niya ay siya lang ang tanging pagtutuunan ng pansin ng lalaki. Abangan ang susunod na kabanata.